At ayan, meron po tayong bagong impormasyon dito na iminahagi ng kilalang crypto commentator na si Saif Crypto, kung saan ay tinawag niya po ang atensyon ng publiko sa isang napakalaking short position na binuksan laban kay XRP sa pamamagitan po ng hyperliquid platform. Ayan po, sa ulat, ang nasabing wallet ay nagbukas po ng mabigat na short position sa presyong 1.5147 gamit po ang 5 times na leverage. At hindi nagtagal ay dinagdagan pa ito ng $1.36 million upang palakihin ang position. Sinabi po dito ni Saif na ang investor na ito ay kumikilos bilang isang liquidation hunter. Ayan po. Ang kabuang position ay umaabot na ngayon sa $2.18 million. Yan, notional value na may kasamang 436.4K margin. Habang ang liquidation price nito ay nakatakda naman sa 1.7760. Yan na presyo. Ang wallet na ito ay may 100% short bias na strategy at walang nakabukas po na long positions. Para po sa aking opinion, ang ganitong klase na galaw ay nagpapakita na sa bawat malaking pagtaas ng presyo sa market, palaging may mga negosyanteng handang sumugal sa kabilang direksyon upang subukan po ang katatagan ng suporta ng isang asset. Ang short ay binuksan po noong nakaraang August 23 ng mga alas 11 ng gabi sa entry na 1.5157. Ayan, at nang madagdagan nito ay naging 1.5140 ang kanyang naging average entry. At ngayon ay gaano ba kalakas ang track record ng trader na ito? Hindi po ito isang ordinaryong wallet na basta-basta na lamang sumusugal sa market. Batay po sa mga datos, nagtataglag ito ng kahangahangang 70% na win rate mula po sa kabuang 92 na mga transaction. Kasama na po ang Sharpe ratio na 1.62 at profit factor na 5.98. Ang nasabing wallet ay nag-record ng average na 9.6K or $9,600 daily na kita sa nakalipas na 30 days na may kabuang realized profit na mahigit 28.9K or $28,900 sa parehong panahon. Ang kanilang pinakamagandang araw ay naganap po noong August 20 na umabot po sa 17K plus. Ayan. Habang ang pinakamasamang araw naman ay noong August 23 na sila ay nabawasan ng 3.3K. Ayan, nakaranas po sila ng negative 3.3K. Ang pinakamalaking solong panalo kay XRP para sa wallet na ito ay umabot naman po sa 15.1K. Habang ang pinakamalaking talo ay nasa negative 5.7K, kung saan kumukuha sila ng average na 3 trades kada araw. At ngayon, sa aking opinion, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng statistics ay nagpapatunay na ang taong nasa likod ng wallet ay bihasa sa pagbasa ng galaw ng presyo. Gayunpaman, kahit ang mga bihasang trader ay maaring magkamali kapag ang market ay biglang lumihis sa kanilang inaasahang direksyon, lalo na kung si XRP ay patuloy na lumalaban sa mga pangunahing antas ng presyo. Ngayon, paano ba umabot sa ganitong kataas na presyo si XRP kamakailan? Bago po natin tignan kung ano ang mangyayari sa posisyong ito, mahalagang alalahanin natin na dumaan po si XRP sa isang napakatinding linggo kung saan bumaba muna ito malapit po sa 0.9862 bago po sumipa ng mahigit 50%
patungo sa humigit kumulang $1.51. Ang malakas na rally na ito ay nagmula po sa iba't ibang pinanggalingan. Noong August 19, inihayag po ng US Treasury na dodoblehin nila ang kanilang long-term bond buyback operations mula sa $2 billion patungo po sa hindi bababa sa $4 billion kada operasyon simula po sa September 9. Ang hakbang na ito ang nagpababa sa 30-year yield mula sa 19-year high na 5.337% at nagpataas po ng risk appetite sa buong industriya ng crypto. Hindi lamang ito, sa XRP ay nanguna sa rally ng mga altcoin. Ang mga spot XRP ETFs ay nakapagtala po ng $39.78 million sa net inflows para sa linggong nagtapos noong August 21. At ito po yung siyang pinakamalakas na linggo mula pa noong May 2026. Bukod pa dito, ang White House Crypto Summit na dinaluhan din ng CEO ng Ripple ay nagdagdag pa ng mas malaking momentum sa buong community. At ngayon, para sa aking opinion, ang kombinasyon ng mga desisyon sa macroeconomy at ang pagpasok ng mga institutional fund ang pangunahing dahilan kung bakit biglang bumulusok pataas ang presyo. Kaya naman, ang pagpasok ng isang malaking short position ay lalong nagpainit sa usapan ng mga investors. Ano naman po ang posibleng kalabasan ng posisyong ito sa mga susunod na araw? Agad ding napansin ng ilang mga commentator dito sa internet na ang trader ay kasalukuyang nasa talo, or loss ang kanilang XRP. At patuloy po na nakikipag-trade sa itaas ng kanilang entry price. Ang short liquidation position ay nakatakda sa mas mataas na price level kung saan ay nasa 1.7760. At ayon po sa isang market participant, ang trader na ito ay posibleng magsisi sa pag-short kay XRP. Ang anumang paggalaw ng presyo patungo sa nasabing liquidation price ay maglalagay ng napakalaking panggigipit sa kanilang portfolio. Bagamat kahanga-hanga ang track record ng wallet na ito, ang huling desisyon kung magtatagumpay ba ang short ay nakasalalay ng buo kung kaya bang panatilihin ni XRP ang halaga nito sa itaas ng $1.50 o kung ibabalik ba nito ang mga nakaraang pakinabang sa market. At ayan, sa kabuuan mga ka-crypto, naniniwala po ako na ang ganitong mga kaganapan ay nagpapaalala sa atin na ang market ng digital assets ay laging pabago-bago. Ang pagbabantay sa mga malalaking players at sa kanilang mga position ay nagbibigay po sa atin ng mahalagang gabay upang mas maunawaan po ang takbo ng mga presyo ngayong taon ng may sapat na pag-iingat at katalinuhan sa finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.